Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? Can you feel it? At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang news anchor ng SMNI na si Jeffrey Celis o mas kilala sa tawag na si Ka Eric, matapang na sumigaw sa Kongreso. Thank you for this kangaroo court at lakas ng sotolo na ipinaglalaban ni Ka Eric. Sigurado di umanong magpapatao sa Kongreso pag napatunayang nilabag ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Session suspended. Attorney Tolentino. Thank you for this kangaroo court. Session suspended. Thank you for this kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. Ito ang sigaw ni Ka Eric sa loob ng session hall sa Kongreso. Bago ito dinala sa detention room ng Kamara. Tila harap-harapang pag-insulto di umano ito ni Ka Eric sa Kongreso. Talagang ano, no? Ang tapang ni Ka Eric, no? Talagang pinapakita niya talaga na malakas ang loob ko. No? Talagang parang may paninindigan si Ka Eric talaga eh. Sa kanilang desisyon na i-side in contempt ito sa Kongreso. Pagkatapos ng 3 araw na hearing ng House Legislative Franchise Committee sa prangkisa ng SMNI. Kaya nag-hunger strike naman si Jeffrey Celis o mas kilala sa Ka Eric at si Dr. Loren Badoy. Hunger strike, naku, napakahirap kaya niya, no? Hunger strike yung hindi ka kakain, pero iinom ka ata ng tubig, no? Pero yung hindi mo pagkain, yun talaga yung ginagawa dyan. No, mga ilang araw yan, no? Meron pa nga dyan, 1 linggo. Naku, hirap niyan kayo mga katunay. Kaya nyo ba na mag-hunger strike kung sakasakali? Kung magda-diet ka nga lang, hirap-hirap eh, di ba? Protesta ang kanilang di umano'y illegal na pagkakulong sa Kongreso. Alam naman natin na ikulong si Ka Eric matapos tumanggi itong sabihin sa Kongreso kung sino ang source ng kanyang impormasyon. Yun lang ang pagkakamali, no? Hindi lang niya sinabi kung sino yung source ng impormasyon niya. Is ikinulong na siya. Eh, kumbaga karapatan mo naman kasi talaga na wag sabihin. Kasi nga kapag sinabi mo, wala na yun. 'Di ba? Yun ang hinahanap talaga ng Kongreso kung sino yung nagsabi nun. Eh, syempre pag nalaman nila yun, nako, mas lalong yari naman yun. Kumbaga talagang kung merong source si Ka Eric na ganon, is itinatago niya talaga. Hindi na baling siya yung magsakripisyo. No, wag lang yung source na yun. Ba, talagang hindi niya ikinanta, matibay talaga. Hinggil sa di umano'y 1.8 billion travel fund issue ni House Speaker Martin Romualdez, ay tanong ng marami sa ating mga kababayan, tama nga ba ang ginawang hatol sa kanila ng Kongreso? Gayong may sotolo na ipinaglalaban ngayon si Ka Eric para protektahan ang identity ng kanyang source. Na ayon sa committee, hindi di umano pwede gamitin ni Ka Eric ang sotolo. Ano nga ba ang sotolo o ang RA 11458 na inakda ni dating Senator Vicente Soto na nagbibigay karapatan sa mga mamamahayag na bigyang proteksyon ng kanilang source o press freedom law? Nga alam ng karamihan, ang broadcast media, whether news or hindi, radio and TV, you're not covered by the press freedom law. This time, we are covering the entire spectrum.
of news and journalism. Now, we will just be very careful in the issue of social media. Dapat legitimate social media practitioners. Samantala, hindi naman napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mahirap kapag ang kongresista ay hindi handa sa pasikot-sikot na mga batas na maaring sumaklaw sa gaganapin nilang hearing kasi nandoon ang possibility na may malabag silang batas at magiging katawa-tawa yun. Dahil sila ay mga mambabatas, dapat bago sila magpasikat sa hearing, aralin muna ang maaring consequences o kasusuotan ng gagawin nilang mga mosyon kasi dapat ingatan nilang mayurakan ng dangal ng institusyon na kanilang kinabibilangan. Bakit wala yung House Speaker? Tungkol sa kanya ang issue pero wala siya. Dapat siyang sumasagot sa issue sa kanya, in my opinion, para malinis niyang pangalan niya. Ayan, may punto. Dapat nandoon talaga si speaker para malinis yung pangalan niya. Kasi siya yung siya yung nagiging issue dito. Mas maganda siguro kung pinaparatangan siya ng ganyan. No? Siya mismo ang magsalita sa harap ng taong bayan. Lalong-lalo na is masyadong nagiging mainit yung sitwasyon niya, yung pangalan niya is talagang, di ba, kahit saan mo nababalitaan. Laban sa mga Duterte pa, ganto, ganyan. Tapos ito pa, yung nakakabit sa kanyang issue na tungkol sa billion-billion na yan. No? Sana all may billion. Tayo, hindi pa ako nakakahawak niyang billion na yan. Kayo mga katunay, sino na yung nakahawak sa inyo? Ngayon, kung totoo man o hindi yan, yung na yan, yung pinaparatang sa kanya is dapat hinarap niya. No? Mas maganda na yung pinaliwanag niya. Na ganito na, sigurado ba kayong ganyan ang ginastos ko, ganyan ang namin, ganito. Ito lang ang nagamit ko, ganyan. Dapat meron siyang ebidensya. Kasi mas malakas yung meron kang resibo eh. 'Di ba? Yung meron kang ipapakita. No, lalong-lalo na kung gusto mong maging maayos ang pangalan mo sa lahat ng mga tao, maging malinis. Kasi once na hindi mo hinaharap 'yan, is lalo kang mapapag-isipan ng hindi maganda. Lalong babatuhin ka ng hindi maganda, ganito, ganyan. Pero kung matapang kang humaharap talaga sa lahat ng mga binibintang sa'yo, ganito, ganyan, is mas nakakabilib, no? At yung sasagutin mo talaga. Diba? Ngayon, kung mali nga sila kay Eric, sa binibintang kay speaker, o doon mananagot sila kay Eric. Diba? Pati yung source na yon. Kaya dapat is magpakita siya, dandoon siya, habang dinidinig yun. Para maidepensa niya rin yung sarili niya. 'Di ba? Bilang speaker, syempre, iniingatan niya rin yung pangalan niya, no? 'Di ba? Kailangan idepensa mo yung sarili mo para malaman ng taong bayan kung ano talaga yung totoo. Kasi isang side pa lang yung napapakinggan dito eh. Yung kay Ka Eric pa lang, tsaka kay Dr. Badoy. Pero yung side ni speaker is dapat inilalahad niya rin para malinawan. Court talaga ang Congress gumagawa ng batas parang walang alam sa batas at isa pa sila pa ang dapat mag-interpret ng batas. Diba dapat Supreme Court kakapalan ng mukha sa mga Kongreso? Grabe na ang Pilipinas, wala na tayong karapatang magtanong sa mga nakaupo sa gobyerno na dapat sila ang magpaliwanag. Pero baliktad ata, ginigipit nila ang mga nagtatanong. Walang duda, kangaroo court talaga. Siguradong taob ng Kongreso pag napatunayang nilabag nila ang Sotolo. Maganda sana sila bago humatol agad dahil lang hindi na ibigay ang kanilang gusto. Mga congressman, sana maging patas at humatol ng ayon sa nilabag na batas. Hindi yung parang may pinagpapanigan at pinoprotektahan. End quote. I'm just wondering talaga, Ayun, mga si lords, Mr. ano ba Topper talaga ang ginagawa ng isang House of Representatives? Kasi 'di ba, sa ilang taon no na andito ako sa Pilipinas, ngayon lang nakakita ng House of Representatives na parang gusto niyang gawin lahat. 'Di ba, na sobrang ingay at talagang ang dami niyang mga aktibidades outside kesa gawin niya ang kanyang tungkulin as House of Representatives. Malay mo kasi baka nagpa-practice siya mag-president. Di ba? Minsan pag nagpa-practice ka, dahil ang daming ang na tutunog-tunog, di ba? Hindi lang naman tayo marami na, siguro tatakbong presidente yan. Kasi kung ikaw is kontento ka na sa posisyon mo, is doon ka na lang kung ano yung trabahong ginagawa mo, is yun na lang talaga kung ano yung nakatoka sa'yo. Pero kung meron kang pangarap
na gusto pang makuha o gusto mong marating, ganyan ang gagawin mo. Hindi naman kasi pwede na sabihin, ginagawa ko lang to, gusto ko lang eh. 'Di ba? May mga nakatoka naman kasi dun sa mga pinupuntahan niya, may mga nakatoka-toka naman doon na mga sangay ng 'di ba? Hindi niya na kailangang trabahuhin pa 'yon. Hindi niya kasi trabaho 'yon. Pero kung sakasakaling ganyan, lahat ginagampanan niya, lahat pinupuntahan niya, ganto, lahat tinitignan niya, alam na 'yon, matik na rin 'yon. Kahit sabihin na hindi ako tatakbo. Sige, nandoon na nga tayo na gusto mo lang tumulong. Pero sure ba na walang ibang motive, 'di ba? Yung motive na tatakbo ka sa mataas na posisyon, ganun lang naman sa politika eh. Kapag ikaw may tatakbo ka, is gagawa ka ng mga kabutihan para makita ng kapwa mo na ganto, ganyan, gantong ginagawa ko, kumikilos ako. Pero kung ikaw wala ka ng pangarap na ganto, wala na akong pangarap, kontento na ako dito, hindi ka na masyadong yung magpapa-expose masyado, 'di ba? Pero mas masarap na rin yung yung hindi ka nagpapa-expose pero tumutulong ka sa kapwa mo. 'Di ba? Yung mga tao na mismo ang hahatol sa iyo. Sila na mismo ang magbibigay sa iyo kung ano ang magiging puntos mo sa kanila. House Speaker, no, ng Kongreso. Kita niyo mga lords, 'di ba? Ang laki ng mukha niya sa tarpaulin. 'Di ba, hindi naman issue ang tumulong, pero as you see, pati trabaho ng DSWD, siya na yung gumagawa. Napansin niyo ba mga lords, 'di ba? Pati pangalan niya, 'di ba? MR. Ang laki ng logo niya, ang laki ng mukha niya. Di ba, imagine niyo? Dinaig pa si PBBM, no? Si PBBM wala masyadong di ba? Gumagawa ng trabaho niya si PBBM pero hindi siya masyadong nagpapa-expose ng mga mukha-mukha niya. Si BP Sara may ginagawa din, hindi rin sila nagpapa-expose. Hay nako, maaga pa. Ako naman. Ganun ba tumulong? Ang laki-laki ng mukha mo sa tarpaulin? Ang laki-laki ng logo mo? Para saan ba yan, di ba? May conditioning para makita yung mukha niya, makita yung logo niya, and pwede naman niyang ipautos sa DSWD, di ba? Pwede. Masabi-sabi pa siya, magtrabaho lang daw muna siya, mag-focus daw muna siya sa camera. Pero yan ba yung focus na ginagawa niya? Kaya talaga mga lods, halata mo talaga na may another intention siya. Bakit niya ginagawa yung mga ganyan? Kasi kung wala, bakit ang laki-laki ng mukha niya, may patarpulin pa, nakakalat yung pangalan niya sa event, sa venue. Credit grabber din, no? Gawain ng DSWD. Ang tanong, ngayon, si Mr. ano naman ang remedyo para kay Dr. Badoy at kay Ka-Eric ng SMNI ngayon nakakulong sila sa Kongreso? Ni Congressman Pimentel, sila ikukulong hanggang ma-approve ang committee report sa plenaryo. So kung mangyayari po yun, ibig sabihin, magpapasko sila sa kulungan sa Kamara, no? Dahil ang susunod na session po ay sa January 22. Sa December 13 po, mag-a-adjourn na, magbe-break na po ang Kongreso. At ibig sabihin yan, may possibility nga po, no, na tatagal ng buwan ang pagkakakulong kay Dr. Badoy at kay Ka-Eric ng SMNI. Sinabi na po natin na paninindigan natin, hindi dapat sila nakulong kasi yung tanong nila, tanong lang naman, wala pong fake news. At miski sabihin na natin nagkaroon ng fake news, hindi po dapat kinukulong ang fake news dahil yan po ay kabahagi ng free marketplace of idea kung saan ang taong bayan maghuhusga kung anong paniniwalaan at ano ang hindi dapat paniwalaan. Depende naman kasi sa taong bayan yan yung makakakita. 'Di ba? Kung ikaw naman is talagang maganda naman talaga yung sinasabi mo, o maganda naman talaga yung pinapakita mo, kahit na magsalita sila sa'yo ng hindi maganda, o maglabas man sila ng ganong balita sa'yo, is yung mga tao na mismo ang huhusga sa'yo kung talagang ganon ka talaga. At saka yung syempre, nagtanong ka lang din naman, so parang syempre, masama bang nagtatanong, di ba? Kasi karamihan naman ng pero kung re-rektahin na, ikaw meron kang ganito, talagang ganyan, yung pinupunto, yun ang mahirap yung pinupunto. Pero kung nagtatanong lang naman siguro, lahat naman ng tao is karapatan namang magtanong. Kahit na politiko ka pa, kahit ikaw ang pinakamataas na tao sa mundo, karapatan lahat ng mga tao, no, na magtanong sa iyo. At dapat naman is binibigyan ng karampatang sagot. Yung tunay na sagot talaga na pwede mong ipaliwanag dun sa hindi magandang nagiging tanong sa iyo. Kaya magtanungan tayo dito.
Ayun. Sinabi rin natin na bagamat may kapangyarihan ng ang Kamara na mag-cite in contempt at magpakulong ng mga resource persons, kinakailangan ito'y alinsunod sa rules mismo ng Kamara at saka dapat po sumusunod din sa saligang batas, lalong-lalo na yung right to due process. So pag ikaw ba ay nakulong, gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay unang-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay napaka-importanting writ of habeas corpus na kapag meron pong martial law, pwedeng suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ng presidente. Ibig sabihin, pwede ka makulong at wala kang remedyo. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene na isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Siyempre po dito, sasabihin ng Kamara de Representante, may kapangyarihan kami na mag-cite in contempt. Dahil yan po ay kinilala ng kapangyarihan ng mababang kapulungan mula pa noong Arnault versus Nazareno na panahon pa ng mga lolo-lola natin. Pero siyempre, ang counter naman dyan, may ganyang kapangyarihan. Pero dapat, una-una, binigyan mo sila ng kanilang karapatan sa ayon sa Bill of Rights na due process. Kung ipapakulong mo sila dahil sila nagsisinungaling, dapat binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin kung bakit hindi dapat sila makulong dahil sila nagsisinungaling. Mantakin nyo ha, itong Kilurin Badoy, kaya lang siya kinulong daw sa pagsisinungaling dahil tinanong siya, meron bang advertisement ang inyong programa ng Laban ng Bayan? Sabi niya minsan, wala. Tapos sabi niya, parang meron. So dahil lang doon ha, dahil doon sa issue ng whether or not may advertisement ang Laban ng Bayan, kinulong siya. Ito naman po kay Ka-Eric, ay nako po, mas matindi po at talagang mas malinaw na labag ang kanyang pagkakakulong kasi nga po, meron tayong sotolo no, na nagsasabi na hindi po pwedeng mamilit sa isang mamamahayag na i-reveal ang kanilang source. Dahil pag nangyari po yan, mawawala ng kumpiyansa mga sources sa mga mamamahayag, wala na sisiwalat ng katotohanan para naman lumabas ang baho sa gobyerno. No? Yan po talaga. Parang ang hirap magsalita ngayon, no? Parang nagiging diktadorya tayong bansa, 'di ba? Na hindi naman dapat dahil lahat tayo ay may demokrasya. Karapatan natin, malaya tayong magpahayag, malaya tayong magsabi kung ano ang mga emosyon natin, yung mga laman ng damdamin natin, malaya tayong magtanong. May karapatan tayo, pero sa nangyayaring ito is parang may limitasyon dapat. No, nawawala na yung freedom sa atin ngayon. Bakit ganun? Ay kalaban ng demokrasya. Dahil ang demokrasya, ang pundasyon po niyan ay yung malayang pananalita. So, ang sasabihin ng Kamara ay nako, hindi applicable ang shield law kasi ang sabi ng batas dapat accredited journalist. Alam niyo po, yung accredited journalist na yan, ang ibig sabihin niyan, dapat yan, talagang meron siyang trabaho na mamamahayag. Hindi na ang gobyerno nag-accredit. In fact, kapag ang gobyerno mag-accredit, yan po ilabag sa malayang pamamahayag kasi parang binigyan mo na ng gobyerno ng veto powers kapag ayaw niyang maging isang periodista o isang tao. Hindi lang niya accredit. No? Pero ang ginamit na word ay accredited journalist. Ibig sabihin, bona fide. Ibig sabihin, talagang siya ay mamamahayag. At sino bang mamamahayag? May dalawang definition po yan. No? Ang kaparehong definition ay isang tao na nagbibigay ng impormasyon on a regular basis sa lipunan, whether or not may sweldo. Pero meron naman pong sweldo talaga si Ka-Eric at si Ka-Badoy. So malinaw po na nagbibigay sila ng impormasyon at yan ang hanap buhay nila. Sila ay mamamahayag. Hindi ko maintindihan ba't yung isang taga-UP sinasabi hindi sila mamamahayag. Ewan ko sa kanya. Siya pa naman ay profesor ng MASCOM na dapat pinaninitigan ng karapatan. Pero pag hindi kaliwa, walang karapatan at ang gusto niya, kaliwa lang may karapatan. Pwede ba yun? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin si Mr. Real Talker at si Attorney Harry Roque. Ang galing talaga magpaliwanag ni Attorney Harry. No? Talagang pag napapanood ko si Attorney Harry is napakalinaw lahat ng mga sinasabi niya. Naiintindihan natin unti-unti. Siyempre, magaling na attorney si Attorney Harry Roque. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa napanood natin at binigyan natin ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.